Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is the Filipino channel ang iyong lingkod. So today is June 18, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may bagong lipunan ng Rame sa may Benitez Street po yan. Bagong lipunan ng Karami nga Quezon City, at dadalhin po natin sa may DLSU sa may Tafa, Malate, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya ulit po. Ang nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may matinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan lahat po ng pinag-uusapan dito. At paong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya ulit po pang nakuha na po natin. Continue for 400 meters, then turn right onto Aurora Boulevard. Hindi ka makapunta sa lugar na kung saan welcome ka din na basta-basta dahil sila rin nag-impact ng pagkain. Mula ko doon unang panahon, after yung mga panahon na yan, hanggang ngayon na pumasok na po sa systems sa pag-ugali nila. Minutes to Level 41 AM. This route is toll free. Ayun. Yung sa simpleng bagay na yun, para lang kami natatawa eh. Actually, naglalagay na lang kami ng papel kung wala akong mailagay sa gusto namin. Pero tinuturoan kami ng aling In 100 meters, turn right at the traffic light. Kaya baka nagsimula na sila ng mahigpit sila noon. Baka enforcement hanggang sa nakasanayan na hindi mo na kailangan manghuli. Di ba? Yung ganun yung cultural change na kailangan. Sabi nila sometime sa Singapore, kurang daw yung bansa na yun, ganyan mahirap. Kailangan daw ng kamay na bakal, hindi magnanakaw. Tapos kamay na bakal lang. So kamay na bakal na nagpatupad hanggang sa nabago niya yung kultura. Yung ano yung tao. Naging dito ng sistema, wala mong ginagamit ng Union Palitan yan. Sabi ni Gemma sa Facebook, magdalawa tayo sa Facebook kung poso, epektibo naman po, sana lang ho kung patas at tama ang pagbibigay. Sabi ni Josie naman, no, hindi po epektibo. Sabi ni Jordan, taga Parañaque, sa akin po sir, hindi po. Sa kabila ho kasi ng mga programa na yan, ang mataas na presyo ho ng pangunahing bilhin tulad ng bigas at saka ng gulay, patuloy eh. Yun ang nagpapahirap lalo sa mga Pilipino, sa mga mamamayan na nagpapawalang visa pa sa maliit na tulong na natatanggap nila. Kumbaga parang Continue straight at this traffic light. Sabi ni ibang Josie naman to, no? Okay. Sabi ni Josie, hindi po epektibo. Sabi ni Ann ay nope, hindi po epektibo. Si Mark Ian, hindi epektibo. Yan ang sagot din niyo sa post natin sa Facebook naman ho tayo live. Sabi ni Eduardo, sir, para sa akin hindi po epektibo. Watching from Tokyo. Okay, good morning. Ano ba good morning sa Tokyo? Ohio. At talaga mga Violeta. Hello, Violeta. Sabi ni Violeta naman, sabi niya, hindi po effective kasi nga, ang sabi niya, ang kadahilanan ay kasi kung sino lang ho ang malakas sa kusina, sila ho meron. Kaya dapat magsipag na lang, maging masipag na lang ho, lahat tayo. Ayan, okay, hindi na bibigyan lahat. Kasi hindi kanina, may mga nag-text dito dahil hindi ho lahat nabibigyan eh. Hindi ho maabot sa lahat. Ang say ni 344, sabi niya ay hindi po, puro ho, okay, puro 4-piece members lang ho lagi. Paano yung mga hindi ho member pero hirap din ho sa buhay? So sabi niya, kaya hirap, gusto talaga, hindi na lalabanan. Sabi ni 58260 dito, effective naman po ang programa ng gobyerno. Kaso, ang ibang Pilipino ay palagi na lang umaasa
sa mga bigay na Continue straight in this dapat traffic gumawa light. naman ho sila ng paraan para mabuhay, huwag maging tamad. Sabi naman, so hindi epektibo. Pero sabi niya, epektibo naman ho. Pero kailangan ho magsipag rin ho ang lahat. Sabi ni 3099, sir, sa akin, epektibo pa rin po dahil kami lumalapit rin ho sa AX, pang medical assistance, sabi ni Gemma. So, epektibo naman ho. Oo. Sabi ni 5628 naman, kahirapan at saka kagutuman yan ang paksaw natin ngayon. Yan ang lumabas sa updating survey na ginawa ng DOST, Food and Nutrition Research Institute ngayong 2025, ginawa ho yan, no? Bahagyang 22.6% ng mga Pinoy food insecure. Ibig sabihin, sila po ay nakararanas ho ng gutom. Limitado ang kanilang access sa pagkain. At yung iba naman ay talagang naglalakdaw na lamang sa oras ng kain dahil wala hong pagkain. Kaya yung iba talagang nilalakdaw nila. So, yun ang sitwasyon sa naturang pag-aaral. Kaya, approve yan. So, maraming programa po. Tuloy, AIS, assistance to individuals in crisis situation. Meron pang tupad. Nalala niyo yung tupad-tupad. Displace kayo sa daan, di ba? Tapos meron pa kayo. Ito naman, para sa mga na-displace na mga worker biglang nawala dahil meron yung problema yan. Sila yung mga beneficiaryo na. Tapos meron pang food stamp. Oo. At saka yung programang walang gutom. Oo. Ngayon, yung mga programa na nabanggit, epektibo nga ba? Para mabawasan kahit yung programa natin sa gutom at kahirapan, talagang masumpo. Mr. White, sa akin, hindi ito epektibo kasi base sa observation, dito nga lang sa amin tinuturuan lang po natin ng mga tao na maging tamad sa lugar daw nila. Good morning sa inyo dyan. Sabi ni 2151, hindi 2151, sir, hindi, dahil wala akong pakialam ng gobyerno. Oo, 6894, Continue straight in this na traffic light. nakalingwit lang sila ho'y matutong mangisda. Hindi ibigay agad ang isda. Okay, sige. So, hindi epektibo kanyo, ha? Sige. Ano po ay? Sabi ni Anchef, balik tayo sa Facebook sir, sa akin, effective naman po ang ayuda. Ay maawa naman po tayo sa walang abilidad maghanap buhay. Ang itigil ng gobyerno ang korupsyon talaga. At sa mga kumpanya naman, dapat ay wala hong age discrimination. Hindi ka, pati yung tuko nyo, dapat tinatanggap nila. Ano man ang edad? Ano, kung kaya pa naman ho ng katawan yan, tanggapin sa trabaho. Yan, wala hong hindi pinipili. Sige, salamat. So, effective naman daw. Sabi ni Daniel, okay. Hindi epektibo kasi palakasan mo yan Sino malapit kay Mayor, kay Congressman, ako po yun, palakasan. Kaya hindi epektibo. Kasi hindi daw lahat ng mga mahirap nakakatanggap po. Silang deserving na tumanggap, hindi nakakatanggap. Si Ma'am Telina, sabi niya, sandali po hindi po epektibo kasi naghihintay na lang ng ayuda. Yan, ang nagiging tamad na daw sila, yung mga miyembro ng, yung mga beneficiaryo, tupad, or yung nabanggit nyo, for face tupad, yung iba, di ba? Ginagamit ko sa hindi dapat na pagkakamitan, dapat ginagamit sa pagkain, di ba? Kailangan din talaga magpanato ng buto sila sa, okay, sige. Si Christopher, hindi po epektibo dahil sa mataas ang presyo ng mga bilihin. Sabi ni Lucy, sino ba nakikinabang dyan sa mga yan? Hindi ho ang mga naghihirap, hindi ho yung mga nagugutom, hindi yung mga talagang, di ba, nasa laylayan. Kaya si Lucy, iba ho kasi nakikinabang, sabi niya, kaya hindi epektibo, hindi po nakikinabang. Sabi ni Lucy, big no, hindi po epektibo. Ito naman, 70 Gerald, hindi po epektibo, dami pang ho nagugutom. Samantala, konti lang ho tumatamasa ng talaga, hindi wawala to sa inyo. Sige, Gerald, okay. Konti lang ho nabibigyan ng biyaya. Yung sabi niyong sa Facebook pa rin ito, pero tuloy lang po kayo sa text ninyo sabi niyong ay hindi po kasi dumidepende po ang mga Pilipino marami doon sa mga ayuda na yan. Hindi daw sila nagsasabaho dahil meron silang pwede na sa so doon sila nag-a-adjust. Diba? They only expect help from others. Dapat they should so help themselves na rin. Yung tulungan din ang kanilang sarili. Yan, tinatanong natin dalaho ng nailabas ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI. Resulta ko ng pag-aaral sa kanutunan. 36% ng mga Pinoy food insecure. Wala hong ika nga access
prices ng todo-todo sa pagkain dahil kulang sila sa kakayahan na bumili. Di ba? At yung iba talagang dumadaan, hindi nadadala ako siguro sa iba-iba pa lang, lalagtaho ng pagkain. So kayo, tingin nyo, may mga programang pamalaan epektibo ba o hindi ang mga yan? 12% sa oras na ito, ang say mo nila, epektibo naman, 12% epektibo. Subalit, yung mga nagsabi na hindi epektibo, ang mga programa ng gobyerno laban sa gutom at kahirapan, 88%, 88% ang tingin mo nila, ang say mo nila, hindi epektibo ang mga programa ng gobyerno laban sa gutom at kahirapan. Say ho ninyo, ihabol, text kayo 0917-594-5941. Sabanan ng fake news. Dapat, totoo, Enora. 17 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Weng de la Peña, sa anong say nyo? DZBB, Balitang Totoo. Mga kapuso, Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Ang food supplement na made from high-quality organic spirulina, Genesis Organic Spirulina, ay available online at in selected Mercury Drug outlets. Mahalagang paalala, ang Genesis Organic Spirulina ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Continue straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn left. With state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear comes EO Executive Optical. EO Executive Optical. In 50 Love meters, your eyes. turn left at the traffic light. In 5 meters, turn to right. Ha? Window? Paubos na ang loose? Bitin! Mag-Gcash Gilong na. Daming pabonus. Hindi bitin. Dahil kada load mo, may bonus data, longer validity, at free health insurance with up to 2,500 pesos passes sa lalawan. Subject to eligibility. Terms and conditions apply. Kaya Gilong na sa Gcash. For select Gilong versus regular retail offer. G-Exchange Inc. is regulated by the Bangko Central ng Philippines. Gcash, G-Low. Matagalin ang pag-ibig sa pamamagitan ng Rhino Herbal Tea. Makakatulong ito para palakasin ang stamina with proper diet and exercise. 39 pesos lang per sachet FRP. Available ito sa mga suking butika tulad ng Mercury, Watson's, Star, HEB at ibang partner na butika. Rhino Herbal Tea. Para lagi at Continue on AH Laxon Avenue for 2 kilometers. Number 1 sa buwan ng Mayo, ang GMA Radio. Ayon sa HEB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB, ang Barangay MS 97.1, GMA Radio, number 1. Ang galing, ang matagalan. Parang tayo ng Everest Appliances. Babe, whatever best decision mo in life. Siyempre, Everest Appliances. Health, wellness, energy saving, Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness closer to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Weng de la Peña, sa anong say nyo? Alas 11:21 ng umaga, tuloy ho tayo sa anong sa inyo ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-18. Sa
1 ng Hunyo 2026. Buhay de la Peña hanggang alas 11:30. Hanggang po tayo ng mga sagot ninyo sa oras na ito. Ang pinag-uusapan natin dahil ho ng merong inilabas ang Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, DOST-FNRI, resulta na pag-aaral nito sa kagutuman sa ating bansa. Sa updating survey ng DOST-FNRI, lumalabas 32% o 32.6% ng mga Pinoy ang food insecure. Mababa na ho yan kumpara sa 33% noong 2023. Ito'y pinakuna itong 2025. Ibig sabihin, tatlo na ho sa bawat Pilipino ang nakararanas pa rin ng katamtaman hanggang sa matinding kakulangan sa pagkain. Lumabas din sa survey, 2.9% ng mga Pilipino ay nakararanas ho ng matinding kakulangan sa pagkain. Sabi ng DOST-FNRI, ang moderate o katamtamang food insecurity ay tumutukoy sa limitadong access sa pagkain at paminsang paglaktaw ng pagkain. Severe o matinding food insecurity naman ay ang hindi ko pagkain ng isang araw o higit pa. Sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. na mahalagang palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan upang matugunan ang problema na ito sa food insecurity at kahirapan sa bansa. Sa kasalukuyan, malawak Maraming programa ang gobyerno laban sa kahirapan. Ortiz, AIX, tapos may tupad, at may food stamp pa. Pero lahat ng mga yan na nabanggit natin, ano hong inyo hong palagay? Epektibo ba o hindi epektibo ang mga programa na yan ng gobyerno laban sa gutom at kahirapan? Sa iyo ninyo, ito, iniisa-isa natin. Sabi 236, hindi po epektibo. Say naman ito hamon tayo sa taas ko, ay 5849, hindi po epektibo dahil umasa na naman sila dyan. Diba? Marami pa dyan napupunta pa sa hindi ho dapat sa kanila napupunta. Diba? Mas epektibo pa rin na mabigyan ho sila. Trabaho talaga dahil permanente mapagkukunan ho ng pera yan. Kaso pag trabaho naman pag-uusapan, wala naman ho opportunity masyado. Sabi ni 82727, hindi effective ho yan para sa lahat. Effective lang ho yan turut sa mga ayaw na ho maghanap buhay. Gusto lagi nila meron nung nakakarating mo sa kanila na ayuda. Sabi naman ni 9825, ang say niya, hindi po epektibo yan dahil yun na, nagiging ayaw na ho magtrabaho ng iba. Diba? At pinibigyan, masa na naman mo sila na sila ay tuloy-tuloy na miyembro ng ganitong programa at sila ay merong ayuda na kukuha. Trabaho talaga, trabaho tamad yan ganyan. So dapat ito talagang hindi lang mo umaasa palagi. 5807 sir, nagiging, tama po, hindi epektibo ang ayuda niya sa mga Pilipino. Lalong dumarami po. Kita nyo ngayon, ang dami po namamaniko sa kalsada. Sa mga stoplight, dito pansin nyo, dito sa amin, sa area yan, sa Laguna area, lalo nagiging sa mga Pilipino ay ayaw na ho talaga, gusto yung, namamaniko. Sabi ni 4705, okay sana ho ang problema. Okay daw sana yung programa, okay. Ang problema, ang sistema unfair. Yung talagang hirap na hirap, hindi yung nabibigyan dahil ano nangyari, di ba? O ako po'y naranasan ko yan sa pala ito. May anak, may trabaho, pero kasali pala sila. Merong mga may hanap buhay, kasali sa programa ng gobyerno. Yung supporters, yung 297, hindi po epektibo ko yan. Lalo dumadami na mga ayaw na maghanap buhay. 9285 naman, hindi po yan epektibo. Dapat ito muna mga tao na maging magsipag at hindi umasa lagi sa ayuda. Mas gusto nila na okay, kesa yun naman pwede naman siguro maglabanan ng maghanap kung mapapasukan. Sabi ni 6828 sir, sa akin epektibo po yan. Sa ilan lang, hindi mo sa pangkalatan. Sabi ni Mamar. Sabi naman ni 9790 dito, sir, sa akin, ginagawa natin buhay ang mga kababayan natin hirap ng astuay. Yun, sila umaasa palagi. Yan. Bigyan mo sila ng hanap buhay. Mapagkakakitaan na ayudas. Ha? Sabi ni 8393, sir, sa akin, sabay sa para sa Facebook, habol tayo sa inyo. Ha? Sabi ni 8393, epektibo naman po, tamad na po talaga yung mga tao. Kunti sipag lang po yan. Sabi naman dito ni Carlito, sir, hindi ho, kasi nakapokus sila sa ibang mga purposes. Sabi naman ni Ma'am Bruce Piminta, trabaho ang dapat ibigay. Hindi yung mga ganyan, mga programa, mga ayuda-ayuda. Sabi ni Ma'am Bruce Piminta ay hindi epektibo yon. Si Joseph naman, hindi po epektibo. Dapat na yung mga PWD at saka mga senior sila at saka yung mga single parent, yan mga pinaayudahan. Sabi naman ni Ma'am Teresita, hindi po, hindi pagandahan
swerte kung makakakain doon ng 3 beses sa isang araw. Hindi pa kami, hindi na nga, okay, yung iba, hindi na kumigil na maaga dahil umaga na naman palagi. Oo, sa ayuda yun. Kaya hindi epektibo. Sabi naman dito ni Congbong, 100% naman hindi po epektibo ang programa niya ng gobyerno sa pagbibigay ng mga ayuda sa mahihirap nating kababayan dahil yun, marami na natuto, marami pa rin naghihirap. Ito na, bilang ano natin ngayong umaga ho ng Webes, ang tanong ay ganito, epektibo ba o hindi ang mga programa ng gobyerno? Daanan po laban talaga. sa Masikip ang mga kahirapan? kalsada, tapos Ang nagsabi na epektibo, Daanan po kasi halos talaga. sila lang ang kasya. Oo. ang mga nagsabi na hindi Halos epektibo, tamaan na yung 89% hindi epektibo ang mga programa ng gobyerno. Dito laban kasi sa sila legal eh. kahirapan. Na dumaan kahit anong oras kasi. Ano ang traffic man? Dati parang pag Hindi, may mga lugar po. Tulad dito, wala po ano dito. Daanan po talaga nila ito. ang unang panahon kasi at umaga, bawal ang truck eh. Parang gabi, hanggang Sunod ako, paring audience, si Maring Lala, super balita sa tanghali nationwide. Mamaya, alas 4 tayo, double wang sa double B, kasama si Wayne Salvacion. Ako po, ang inyong kapuso, Wang de la Peña. Gracias, Senyor. Yan o kasi hindi nila kasi Dito sa Super Radio, DZBB. mostly kasi din dyan, mga pagkain. Mga importante din kasi yung dala-dala nila. Kaya inalaw na rin sila. Anong sa inyo? Yun nga lang talaga traffic pagka sila yung nakakaano. DZBB, balitang totoo. Sa balita, kinakabing panata. isa lang masiraan sa kanila. Oo. Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio ayon sa AGP Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 5.4 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawa sa inyo mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay MS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mapuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Sa balita,
ba kuya? Tsaka yung LRT1 na yan, saan ang dugtungan niya? Ano yun, hindi ka naintindihan? Yung? Yung LRT2, yung kaninang LRT sa Aurora. Aha. Tapos itong LRT1 ng Taft Avenue. May Ayun. dugtong ba yan? Hindi ko alam kung nagdudugtong siya. Pero alam ko nagpo-cross sila dyan sa may bandang Yung MRT ang alam ko meron eh. Ah, sa may Taft. Sa Taft Avenue Ah. Station. Pero itong LRT, Hindi rin ako sure dyan eh. hindi ko pa na-explore. Baka nga wala. Kasi LRT2. Kasi nagpo-cross sila dyan pero wala nga ano, common ano, terminal na. Pero dapat sana talaga ang ginagawa talaga na magka ano, Dugtong lahat eh, no? dugtong. Oo. Tulong naman sa atin. Tinayo muna bago pagplanuhan. Kaya nga eh. Kasi sa Singapore daw yata ganun, dugtong-dugtong. Kasi MRT laging tulad nung kailan ba yun? Kahapon. Ba huminto? Naglakad yung mga tao. Daming naglagad ka. Kawawa naman yung mga estudyante, ang mga papasok sa trabaho. 40 minutes daw sila naghintay sa loob bago pa daw sinabihan na hindi na andar. Naglalakad sila. Pinipilit pa rin talagang ano yan, no? Ayusin sana. At least yung LRT. Parang wala pa naman yata insidente gano'n. Bihira yata ang LRT. Kasi mas bago-bago tong LRT2. Tsaka itong trend din itong LRT1. Bago-bago. Maganda nga yung ano niyan eh. Yung pag bawat stasyon, yung may recording ba, nagsasalita kung anong stasyon na. Mhm. English, Tagalog. Sa MRT, nag-a-announce lang, yung driver lang eh. Minsan di mo pa maintindihan. Parang iba, nagmamadali yung salita. Kasi paano kung mga foreigner, di ba? Kaya nga. Dapat klaro yung ano. Enter left most lane, then in 80 Sabi metres, ko, turn left at the traffic light. Hindi pa lahat may pasok. Pagdating ng September, August, September, ayan na. Mhm. Igagalang ng House Prosecution Panel ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kung sino ang uupong presiding officers na paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte. Yan ang tiniyak ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonso Adyol matapos sabihin ni Senador Pangelo Lacson na napipisil nila si Senador Francis Escudero bilang presiding officer. Tatandaan ang umani ng iba't ibang reaksyon ng Senado noong 19th Congress na pamumuno ni Continue for 500 metres, then you will arrive at your destination. sa unang articles ng impeachment laban kay Vice President Duterte sa kabila ng 4th Win Commission. Isang oras din ang yan. Ayon kay Adyol, mahalaga na maging mabilis at impartial ang paglilitis para mabigyan na rin ng kasagutan ang mga tanong ng taong bayan at magkaroon na ng closure sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa panayam kay Lacson kanina, sinabi niya na hindi pa formal na napag-usapan Continue straight at the first ang traffic tungkol light. sa presiding Then, officer. in 100 metres, you will arrive at your destination. Sinabi ni Lacson na pinag-uusapan nila sa Senado ang tungkol sa botohan sa impeachment. Kung halimbawa, hypothetical ito, dinidiscuss
So parang normally dinala ko na Rizal. So, side-side ang business trial. So yun, itadala tayo namin yun. Ako sa process. So, business trial. Pinili ni Senador Panfilo Lacson. Samantalang kinilala at pinasalamatan ni Senate President Sherwin Gatchalian, si Senador Joel Pinatera at Senador Francis Jesus Vigano sa pinakitang State Pension Credit Wife Anya ang pagsabi sa kanila ni Speaker ng June 3 at ang pagdalo kahapon ni Pinatera sa special session sa pagsabi ng dalawang senador sa majority block na inutong si Gatchalian bilang Senate President at natapos na pagkitaan ng Pedong Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, you will arrive at your destination. Partikular sa pagpasa sa mga napipipit ng mapanukalang bukas na kailangan ng publiko. Kaugnay nito, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na gusto nilang mga senador na makabalik na sa trabaho o simbihan niya na may sasabi pa sa kanila wala sa minority maagal dahil dismayados nangyari sa nagdaang isang buwan sa ilalim ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Sabi naman ni Senador Frank Senador na naging mabundok In 100 meters, you will arrive at your destination. kahit na dalawa na lamang sila sa Victoria na maiiwan. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Hindi ba sa 700 milyong piso na sayang umano sa 28 araw na Senate presidency ni Senador Alan Peter Cayetano ayon yan kay Senador Panfilo Lacson. Di marami lo detalye. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos ang nasayang sa 28 araw ng pagiging Pangulo ng Senado ni Senator Alan Peter Cayetano. Ibinata ito sa dating sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa higit kumulang 25 million pesos ang gastos kada araw sa operasyon ng Senado at ito ang nasayang sa mga araw na natigil ang kanilang mga sesyon at wala silang nagawa. Grabe, isa lang pala gumaganang daanan. Grabe tong mga Maynilad na to. Ang tagal pa naman silang gumawa. Dapat pagka ganitong minamadali nila. O kaya sa araw, rush hour, lagyan nila ng bakal man lang. O, hindi pa naman pala ginagamit ito, hinarangan na. Ang daming sasakyan dito. Ay, yun yata yun. Hindi ko alam. Ito lang naman ang gate eh. Dalawa lang naman po yata. Pero ito yung tinuturo na nga. Wake up na. Sige po. Ay, salamat. Salamat po. God bless po. Hello po. Appropriations Act na nagbabawal sa mga halal na opisyal, mga kandidato at partido politikal na makilahok o mag-influensya sa panlalabas o pamamahagi ng pinansal na ayuda. Ito ni Almario ang aing at ibang uri ng ayuda ay hindi kailanman dapat na gamitin para sa personal na promosyon, endorsement o political advantage ng sinumang opisyal. At malinawan niya ang kanilang mandato para sa batas, lahat ng mga tulong para sa mga nangangailangan. Umaasa si Almario na maayos ang usap sa Maykano Conference Committee para magkaroon na ng isang aing na permanente sa protektado mula sa politika. Ako si Sarinday Mali, ng CSE, Radio, CWD, Baliktang Pulo. Ang super balita sa tanghali nationwide. Nanindigan ng National Bureau of Investigation na hindi sila nakailaw
up sa investigasyon ng Department of Justice kaugnay sa bulo at tutukan ng Senado noong May 13, 2026. Kasunod na rin ito ng lumabas na initial findings ng Special Panel of Prosecutors sa DOJ. Batay sa mga In 300 meters, turn right at the traffic light. CIDG, media at GSIS. Iit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama sila sa mga inimbestigahan ng DOJ. Bagaman nagsagawa sila ng independent fact-finding investigation sa insidente, kasama naman ito sa isinumiti nila sa Special In Panel of 100 meters, turn right at the traffic light. Meron po kami independent fact-finding na ginawa. Una, pinorward po namin sa panel na create po ng DOJ. At pumunta po sa patawag ng panel ng DOJ yung namin po mga involved na mataas na personnel po ng NBI. Para yun po kami na mga pahayag. Kami po ay kasama sa investigahan. Ito po, at nagpasa lang po kami ng spot report namin nung nangyari po nung May 11 at saka po nung May 13 po. NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pa sila natatanggap na official communication kaugnay sa arrest warrant mula ang International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang iba pa. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may inilabas ng warrant of arrest at ICC laban sa kanila. Wala pa po. Tapos pa rin nag-iisip pa. Walang communication pa ng warrant. Hindi po po alam si Congressman Tulong Duterte kung anong warrant po sa amin. Pero wala po communication sa amin sa NBI. Samantala, minado si Matibag na nahihirapan sila sa paghahanap kay Senador Ronald De La Rosa. Paliwanag ng direktor, malawak ang network ni Senador De La Rosa, lalo dati siyang nasa law enforcement. Hindi nila inaalis ang posibilidad na may mga tumutulong sa Senador para makapagtago. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang operasyon at may mga lead naman silang sinusundan na makapagtuturo sa Senador. Maghanap at meron naman po kami mga malinaw na namin sinusundan. Yung lamang po, hindi naman medyo talagang mahirap yung operational Continue on Senator Gil J. Buick Avenue, 3 kilometers. Dati siyang galing sa law enforcement at malawak po ang kanyang network na sinasabi. Pero hindi po namin na matutunan din po namin. Iniwala naman ng NBI na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa dahil mas madali siyang mahuhuli kung lalabas ito ng bansa. Hindi namin nasa Pilipinas, bakit po for legal consideration and practical consideration ang warrant po para siya po hindi po galing sa ordinaryong korte kundi sa ICC. At kaya po, what namin po aming cases na member po ng ICC who are all needed to arrest once na napunto sa lugar nila. Hindi naman po member ng ICC or member ng Interpol and at the same time, obligated din po na i-arrest at turn over. Ini NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ayaw muna magbigay ng inisyal na konklusyon ng National Bureau of Investigation kaugnay naman sa pagkamatay ina Rene Materbonia, Divine Adili na nalunod sa gitna ng team building ng Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora. Kasunod na rin ang pahayag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na hindi aksidente ang nangyari. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, patuloy pa ang kanilang investigasyon sa pangyayari. Inaasahan din umano nilang sisipot bukas sa NBI si dating head coach Dap Baldwin at nakikipag-ugnayan din sa iba pang ahensya gaya ng Commission on Higher Education. Hindi ko alam kung itong naging direction ng investigasyon at ating tinignan po ng CIDG at ng PNP. Sa amin po ang galing at partial conclusion na hindi namin Continue straight natapos at this kaya traffic light. tatapusin po muna namin yung full investigation bago po kami magkaroon ng conclusion. Tingin po naman po mga notice naman kasi matapos na po namin dahil bukas po yung last set na ng mga ating po pinatawag sa tingin po next week. Naman ni Matibag na pananagutin nila ang dapat managot sa pagkamatay ng dalawang student athlete. Wala pong dadating ng ebidensya na naayon sa batas. Kung meron pong dapat managot, dapat kasuhan at kung anong kaso yung papay. That will be the recommendation po ng NBI po. Narinig kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Dumating naman sa tanggapan ng National Bureau of Investigation NBI ang isa sa coaching staff ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team na si Assistant Coach Sandro Soriano. Hindi para magbigay ng salaysay kaugnay ng pagkasabi
ng dalawang estudyante Continue straight at this traffic Rene light. Patermonia at Divine Nandini. Kasama ni Soriano, kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Rojas, lagi na dumiretso sa Homicide Division ng NBI. Hindi naman siya nagkontak na panayam at comment lamang ang sagot sa media. Bukas, Biyernes, si Jorge darating sa NBI para magbigay ng salaysay matapos na Hindi hinuhuli yung mga yan. ng NBI nung Nakago mag-i-stop. daang mga araw. Super balita sa tanghali, nationwide! Dapat na agad na maramdaman sa bansa ang epekto ng kasunduan ng Amerika at Iran kaugnayan ng pagtatapos ng gera sa gitna ng silangan. Yan ang sinabi na ekonomista na si Profesor Emmanuel Leito. Dapat next week, susunod na Gusto mo announce na magkano ang presyo. Dapat po magre-reflect na yan. Hindi po makatuwiran yan dahil kung tumaas ang presyo, agad-agaran po yun the following week tumaas. Agad eh. Magbabagal. Ganun bumaba. Dapat agad din. Agad dapat din. Ay, dapat. Marami nang kumita doon sa pagtaas ng presyo. Sinabi pa ni Leiko, bagaman maraming nasirang infrastruktura, pero nasa 78 dolyares kada bariles na lamang ngayon ang presyo ng Brent crude oil na malayo sa 110 dolyares kada bariles noong kasagsagan ng gera sa pagitan niya ng Amerika at Iran. Maraming infrastruktura ang nasira, pero ang presyuhan, reflected na po yan doon sa nakikita natin sa world prices na pinapataw ngayon. Dapat po mag-reflect na yan next week. Dagdag pa ni Leiko, makakatulong din ito sa pagtaas ng halaga ng piso kontra dolyar. So ngayon na umabot sa NPA, hindi basta kaunti na dolyar ang kailangan natin na ipalit sa piso para po makabili ng langis. So, dapat din po makatulong din yan. Tapos ngayong araw na ito, pupulong po ang Bangko Sentral. Okay. At ang tinatansya po natin, mga 0.25% po ang tataas ng interest rate. Makakatulong po yan para palakasin ang piso. Nanatinig na ekonomista si Profesor Emmanuel Leiko. Naniniwala naman ang isang geopolitical analyst na hindi makabubuti sa Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Russia. Ay kay Professor Tito Manhin, presidente ng Strat-based Group at lead convener ng Democracy Watch Continue straight at this traffic light. Walang malaking pakinabang para sa bansa ang pagbisitang ito. Dahil ito at nagulat pa siya kung ano ang relasyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa Russia. Ako kasi we're faced na ganyan, no? Tingnan natin, exports natin, job creation natin, investment in the Philippines. Wala. Maliit. Kung meron man. Defense. You know what? Nag-ibisita lang ng German president. Sa Germany, ano siya sa mga naninindigan para sa Ukraine. Pwede ba din, posible rin ikatampo ng mga peace-loving countries sa Europa ang pagbisita ng Pangulo sa Russia. Bakit? No? Kasi bumisita ba ang Malaysia sa Russia? Last year, silang chairman na ASEAN. So sa akin din, balikan natin datos. Ano ang economic relationship natin? Defense-wise, ano ang ating relationship? Diba grabe? Bilang Amerika to, grabe ang ating defense ngayon sa South Korea, Japan. Sino ang threat sa kanilang dalawa? North Korea. Sino kapabi ng North Korea? Russia. Hindi ni Professor Tito Manhin, presidente ng Strat-based Group at lead convener ng Democracy Watch Philippines. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide! June 24, dineklara ng Malacanang bilang isang opisyal. Pero sa lungsod ng Maynila lang, Manny Vargas, detalye. Wala nang pasok sa June 24 araw ng Continue straight to this lungsod traffic ng light. Maynila. Idineklara kasing special non-working day sa naturang araw bilang pagdiwag ng ika-455 founding anniversary ng lungsod. Ang deklarasyon ng Continue special for 500 non-working day meters, sa then Maynila enter the ay roundabout aming and take the Executive first Order exit. 1220 na nilagaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto na inilabas sa Malacanang. Sa kabila naman ng pagdeklara na yan ng walang pasok sa naturang araw para sa mga manggagawa sa lungsod, tuloy naman ang pasok ng katanggapan ng lungsod ng Maynila na may kinalaman sa trapiko, pagbibigay serbisyo, kasama na dyan yung emergency, pulisya, at ang paglinis sa mga nagsakan. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWD
balita po to. Super balita sa tanghali, nationwide! Pamahalaang lungsod naman ng San Juan muling nagtalaga ng basaan zone para yan sa pagdaraos na Wata Wata Festival. Mark Pangalala, Mark. Para matiyakan kayo sa na hindi na pagmula ng kaguluhan muling nagtalaga ang basaan zone ang pamahalang lungsod ng San Juan para sa Wata Wata Festival 2024 ay isang hotel sa Samoa papayagan lamang ang basaan mula alas 7 na umaga hanggang alas 2 ng hapon sa basaan zone sa kabaan ng Pinas naman sa pagitan ng Enrico at Guevara Street sa luwan ng Zamora. Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, enter the roundabout. Noong nakarang taon, kaya umuulit sila ito ngayong taon. Kasama naman sa mga pinagpapawal sa wata-wata ang pagkalit ng mabuting tubig, pagsusumas ng mga sasakyan, mananakit o mananakot, pagsampat ng galing at pagkakalan ng sasakyan, at pasok sa mga sasakyan. Ang mamasasing sinasalo, bawat pinagpakalit ang universal of Parkland at pagkalit ng In 80 meters, enter the roundabout and take the first exit. o pagkabawal ng pagbigyan ng kwenta ng anak mula 12:01 p.m. hanggang 2 p.m. ng June 24. Ang pasawa naman ang multa ng 5,000 piso ang lalapas at 10 araw na pagkahulog ang lalapas sa In ordinansa. 100 meters, exit the roundabout onto JWDO Road. Over to the social welfare na kanilang pag-usapan. Ako si Mark Makalana ng Cremation. Ang pangalan ko, is kapag balita sa bawah. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide! At nabayanan po sa pagbabalik ng super balita sa tanghali nationwide bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 dalito sa Mindanao Maganda sa 70. Ayon yan sa NDRRMC nationwide, simultaneous earthquake 3. In 200 meters, turn right at the traffic light. Tinaos sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapos sa ilang na-tanggap flood control project, Enter right boost lane, then in 100 meters, turn right at the traffic light. Pagtugon sa emergency case, hindi dapat nakasalalay sa maunang ibabayad ng pasyente. Ayon niya sa samahan ng mga pribadong ospital. At bahagi ng isang condominium sa Eastwood, Barangay Bayan, Quezon City, nasunog. Yan at ilang pang mga balita sa pagbabalik ng super balita sa tanghali. Nationwide. Dapat totoo. Ang super balita sa tanghali nationwide ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 11:20 ng umaga hanggang alas 12:20 sa tanghali. Ay napapakinggan din sa Luzon, Visayas, Continue sa for Mindanao, 300 meters, sa then arrive at your destination. Davao, Super Radio Iloilo, Super Radio Palawan at Super Continue Radio straight at this General traffic Santos light. City. 3 minuto ho bago mag-alas 2 ng tanghali. Continue straight at this traffic light. Totoo! Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy nating pagsaluhan ang mga balitang nakaka-apekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Continue straight at the first traffic light. Then, in 60 meters, you will arrive at your destination. You have arrived at your destination. Ingat ma'am, God bless po. Salamat din po. Double check ang gamit po. Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio ayon sa AGP Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience
account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Mas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumasa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Sumasa Puso. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Super balita sa tanghali, nationwide. Mga miyembro ng LGBTQ plus nangangalapag sa Department of Justice. Manny Vargas, Manny. Sumugod sa Department of Justice sa mga kasapi ng LGBTQ+ para ipanawagan ang pagmalaya sa lahat ng bilanggong politikal. Kasama dito ang mga aktivistang sina Bertie O'Leary at Alexa Pacalda na umunay biktima ng human violation. Ikinikilig na mga lista na iligal umano ang pag-resto kay Bongkati na isang queer activist at convener ng kabataan para sa kabataan sa Negros sa mga kasong illegal possession o pampasapok. Habang si Pacalda naman ay kasapi ng Gabriel Ayun na binangkot noong 2019 at naago ng duty sa parehong mga pangatang. Tatlo rin sa mga napatay sa grupo sa Negros Occidental ay mga aktivista rin umano na mga miyembro ng LGBTQ+ community. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZBB, Balita Puso. Super balita sa tanghali, nationwide. Iminao sa Office of Civil Defense sa Campo Aguinaldo, Quezon City ang ceremonial pressing of the button para sa nationwide simultaneous earthquake drill kaninang alas 9 ng umaga. Ay kay ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. May mga lalahok sa pagsasanay na manggagaling pa sa Regions 1, 2, 4A at 4B. For the big month, no? Meron po kami mga tauhan na natin po sa mag-exercise, sa plan, at dito sa Metro Manila para po i-test yung ating response sa protocol, no? Pag nangyari po yung big one sa Metro Manila. Sinabi pa ni Alejandro na lahat ng protocol ng iba't ibang ahensya ay dapat harmonize o kaisa-sagalaw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Meron po tayong plano kasi na apat na kwadran, no? Na mag-organize tayo ng yung mga support regions sa ating pagsusunta, dapat na coordinated yan, at mag-set up ng emergency communication system para mag-set ng system at tuloy yung pagpapasok ng disaster. So, at the same time, galaw sa plan kasi yung plan ay mag-activate or coordinated improve na mag-sa area, no? May functional exercise din na gagawin na kinabibilangan ng mga ospital. Hospital kasama po yan sila sa ating functional training. We want to check kanilang procedures at paano dapat yung mga medical services kahit na may earthquake or kahit may mga aftershock dapat ang tuloy po ang services. So, yung ating medical team kasama po dito. Kaya po harmonize dito kasi kailangan yung medical, health and rescue, yung ating DCWA, lahat po dapat alam ang gagawin dapat mangyari. Laki na. ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Ito ang super balita sa tanghali, nationwide. Hindi naman naman napaulat at sawi sa malakas na nitol sa Mindanao, mapunta sa 78 Mark Magalala. Mark. Lalo na sa bitong ano, ang bilang ng mga napaulat na sa malakas na nitol sa Mindanao ng UA na pinakalingunan ng National Disaster Production and Management Council. Awang sa isang libutan sa mga Nagkaribong. na abang sa naman ang nawawala. Awang naman sa tagpilin sa at 46 na libong pamilya o mahigit isang punto, 4 na milyong individual. Hindi na ba yan? Mula sa Diyan ka na. barangay, sa Region 9, 11, 12,
Narating ko na yung pula ito. Katingin. Katingin. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Itaas naman ng Philippine National Police sa lahat ng unit nito na aktibong makibahagi sa pambansang pagsasanay para matiyakang mabilis at maayos na pagtugon sakaling magkaroon ng tunay na lito. Like Deputy Chief Police General Jose Valencia Nartates Jr., karaniwan ng mga pulis ang unang tumutugon sa mga kalamidad at nilang pang mga sakuna. Kaya umano na napatunayan sa mga nadaang mga insidente tulad ng mga bagyo, pagputok ng bulkan at kamatayan lamang ay yung malakas na lito na tumama sa Sarangani at mga karating na lugar. Matapos ang pag-inig, nakikita mga pulis na agad na tumutulong sa mga nasugatan biktima, iniitiyak ang kaligtasan ng mga nasirang mga lugar at nangunguna sa paunang search and rescue operations. Samantala, nasunog ang isang condominium sa Eastwood, Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Batay sa ulat, mag-aalas 7 ng umaga nang magsimula ang sunog sa basement ng Olympic Tower 3. Gumapang ang usok hanggang sa ika-29 na palapag Ay, ng gusali. Agad naman pinalikas ang mga residente sa lugar. Umabot sa unang alarma ang sunog na idineklarang under control bandang alas 9:39 ng umaga at naapula ganap na alas 10:07 ng umaga. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Other security measures patuloy na patutupad sa Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Imparabelo, di ba? Dahil pa rin sa report na may banta sa seguridad ng Senado, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na patuloy na ipatutupad ang heightened security measures sa Senado. Sinali niyan mas maigpit ang seguridad, mas maraming security personnel sa loob at labas ng Senado, bawal pa rin ang mga bisita maliban sa may formal request at koordinasyon at approve ng Office of Arriving in a Senate minute at President. 12:08 Ay p.m. pinagsadyan This na the route is end of the toll week ang security briefing nila. Head west of Sergeant at Arms 50 Alfred meters, kasama ang turn right, Philippine then in National 60 Police, meters, Armed you Forces will of the arrive at your Philippines, destination. National Coordinating Agency at iba pang ahensya. Nakikita naman aniya ang Passengers mga sharing the senador dahil location. nagpapadala ng listahan ng mga i-request ang kanilang tanggapan para sa papapasukin sa Senado. Tinigat sa niyan, kailangan patigpit ng seguridad lalo na may impeachment proceedings kagaya ngayon na may impeachment pre-trial conference na dinadaluhan ng mga kongresista Head south at mga on Sian abogado ng Avenue, Vice then in President. 30 Pinaliwanag meters, din turn nila right. na political entities o personalities ang Ay, manito. ayan na, drop na natin sila. Nakalimutan kong gagawin na lang po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po.